ito hong mukhang pabubuksan natin ang registration para sa mga voters ngayong early part of August. This is, ano ito, part of the continuing voters registration ng COMELEC o is this specifically nakatutok para doon sa mga boboto para sa barangay at SK elections na so far ay nakaschedule sa Disyembre, Mr. Chairman, sir? Sir Alan, parehas po yan. Yan po yung intention. Pero gusto ko lang muna ilagay sa tamang perspektiba para maunawaan natin. Yan, Alam niyo po, originally ang in-schedule ng COMELEC sana ay July 1 to 11 yung ating voters registration. Subalit alam naman natin, bago natapos at bago nag-adjourn ng ating Kongreso, ay nagkaroon po kasi ng tinatawag na bicameral conference committee. Opo. Na kung saan nagkaroon po ng decision sila na hindi itutuloy ang halalan sa December 1 at ito po ay marireset na sa November dahil nga sa pag-fix ng termino ng mga barangay at SK mula 3 taon ito gagawin ng 4 na taon. Opo. So siyempre naman ang COMELEC dahil nga doon sa kalagayan na gano'n, ito naman ay aksyon na mismo ng Kongreso, ipinagpaliban na po natin yung mismong July 1 to 11 na registration of voters. Kasi ang gusto natin yung mas mahaba na. So nag-schedule kami mula 3rd week na October hanggang next year na July. Yun na po sana yung ating gagawin schedule. Kaya lang po Sir Alan, sa kasalukuyan hanggang ngayon wala po tayong batas na nagpo-postpone o nagre-reset ng barangay and SK election ng December 1. Yun ang kadahilanan kung bakit pinagpatuloy namin yung paghahanda para sa barangay and SK elections. Kasi po, napakahirap naman Sir Alan na bigla na lang kaming gugulatin na meron palang eleksyon. Tapos hindi handa ang COMELEC. So better prepared na lang kaysa naman po wala. Kasama po sa preparasyon dapat na yan ay yung pong pagpaparehistro ng botante kahit maiksing panahon lang. Kasi nga maiksing panahon lang naman ang nabigay sa atin na timeline o period para mapaghandaan ng isang halalan. So, kaya po kami nagdesisyon na ipursige ang pagpaparehistro mula August 1 to 10. Kasi po, pag hindi kami nagparehistro, Sir Alan, at natuloy ang halalan sa December 1, halimbawa po yung 15 to 17 years old na sangguniang kabataan, wala po makakaboto. Yes. Sapagkat wala po tayo naiparehistro upang sila mismo ay makapagpatala bilang mga botante. Okay. So this will be August 1 to 10, Mr. Chairman, sir. Tama po, at ito po'y sa buong bansa, inuulit ko sa buong bansa, subalit yung po mga magpaparehistro, Sir Alan, sa Bangsamoro, ay hindi po ito yung makakaboto para sa Bangsamoro parliamentary election. Ibig sabihin, kung first-time voter sila dyan sa Bangsamoro, o kaya naman sila ay nagpa-rehistro muli, dati hindi nakarehistro o nawala ang registration, hindi po sila makakaboto sa Bangsamoro parliamentary election sapagkat yung pagpaparehistrong ito ay intended para sa ating pong barangay SK election ng December 1 kung sakaling ito ay matuloy.